Buksan niyo, Panginoon, ang iyong puso, kalooban, sa iyong katotohanan, sa iyong presensya, sa iyong pinig. Puspusin ang bawat sa amin. Nandito na ang Espiritu upang siya mag-interpret sa amin ng iyong salita. Gamitin niyo ako ang iyong ko upang ito ay mahayag sa pangalan ng anak ng Panginoon na si Kristo Jesus. Amen. Sa anong taon natagpuan natin si Jesus sa tabi ng isang palod. Maabutan natin siya na humihingi ng tubig. Ngunit kalaunan, siya ay maaalok ng tubig. Tubig na nagbibigay ng buhay. Ang tubig na binibigay niya ay bubukal sa loob ng taong iinom at patuloy na magbubukal at magbibigay ng buhay na walang hanggan. Tinatagpo tayo ng ating Panginoon sa mga lugar ng ating tagtuyot. Dumating si Jesus sa Sicar, sa Samaria, tahanang tapat, kainitan ng araw. Pagod siya, uhaw. Umupo siya sa tabi ng balon ni Jacob. Dumating ang isang Samaritanang nag-iisa. Marahil umiiwas sa ibang tao, kaya tinapat niya ang kanyang pag-igib sa oras na walang ibang pumaparoon sa balon. Mas mabuti nag-isip niya ang kainitan ng araw kaysa mga mata ng mga kababaihan na ang kanilang mga makakating labi. Wala kanya maalagad sa oras na yun. Pumunta sila sa bayan upang bumili ng pagkain. Humingi siya ng tubig sa babae. Nabigla ang babae. Ito ang isang laging kumakausap sa babae. At hindi lamang siya the opposite sex. Isang Hudyo yung lalaki ito at siya ay isang Samaritana. Hindi nakikihalo-hilo ang lalaki at babae na hindi makakilala. At lalo na hindi nakikihalo-hilo ang mga Hudyo at ang mga Samaritana. Maalala ko ng unang kong pag-akyat sa Manay. Tumatawid kami sa isang open field sa Mindanao State University. Umuulan. May matandang babae na hindi kalayuan na walang tayo. Nag-asta akong lapitan siya upang payungan siya. Pinigilan ako ng kasama ko. Wow! Hindi pwede lumapit dahil Muslim siya at babae. Ako, Kristiyano, lalaki, hindi niya kanan-kanan. Ganun yung sitwasyon ni Jesus at ng Samaritan. Mas mabuti pa ang mabasahin ng matandang babae sa ulan kaysa lapitan ko siya. Ngunit ang grasya ang gumagawa ng unang hakbang. Tinatawid niya ang mga hadlang. Hadlang ng lahi, hadlang ng relihiyon, hadlang ng kasarian, hadlang ng moralidad. Ganun ang Panginoon natin. Hindi niya tayo hinihintay na ayusin ang ating mga sarili upang lapitan niya.
Inalok ni Jesus yung babae ng tubig na nagbibigay ng buhay. Sino mang umiinom ng ibibigay ko sa kanya ay hindi na ulit mauhaw kailanman. Ginoo, bigyan niyo po ako ng tubig na yan upang hindi na ako mauhaw, di pumarito upang sumarong ulit. Ngunit ang tinutukoy ni Jesus ay hindi pisikal na kauhawan. Marami tayong iniinom upang maibsan ang ating kauhawan. Success, relationships, kayamanan, approval, katayuran sa lipunan, ministry position, panay at samantala lamang. Iinom tayo ngayon, mauhaw kinabukasan. Achieve tayo ngayon, empty ulit kinabukasan. Sabi ni Jesus, sino mang iniinom ng tubig na binibigay ko sa kanya ay hindi muling mauhaw kailanman. Hindi niya ibig sabihin na hindi na tayo magkakaroon ng problema, kundi magkakaroon tayo ng satisfaction sa gitna ng problema. Sa pagbubulay-bulay natin sa panahon ng Kwaresma, matuklasan nawa natin ang ating mga tagtuyot. Sa pagbubulay-bulay natin sa panahon ng Kwaresma, mahanda nawa tayong nakilalanin at aminin ang ating mga na tayo ay nauuhaw. Pinakikita ng Panginoon ang ating tunay na kauhawan. Pag-alok ni Jesus sa babae ng buhay ng tubig, ng buhay na tubig, pinililan niya na tawagin ang kanyang asawa. Nung sinabi ng babae na wala siyang asawa, sabi ni Jesus, tama ka. 5 ang naging asawa mo, ngunit ang sinasabahan mo ngayon ay hindi mo asawa. Hindi niya ito sinabi upang ipahiya ang babae, kundi upang sabihin ang katotohanan. Upang magkaroon ng kagalingan, kailangan pagiging totoo. Umaasa ang babae na maibsan ang kanyang kauhawan sa pagkakaroon ng asawa, ngunit hindi naibsan ang kanyang kauhawan sa pagkaroon ng asawa, kahit 5 asawa na. Ang Diyos lamang ang nakakapagpatid ng kauhawan natin sa pag-ibig. Dahil nakita ng babae ng isang propeta si Jesus, nagtanong siya tungkol sa pagsamba kung sino ang tama, ang kanilang mga ninuno, mga Samaritano o ang mga Hudyo. Ang sagot ni Jesus ay ang tunay na pagsamba ay hindi ayon sa tradisyon, hindi base sa lugar, kundi kondisyon ng puso, sa espiritu, sa katotohanan. Ang tunay na pagsamba ay ayon sa alignment ng puso. Ang espiritu natin, ang sinseridad natin, tapos sa puso ang ating pananambahan. Makatotohanan. Ang alignment sa katotohanan, nakaugat sa tunay na Diyos, hindi sa mga Diyos-Diyosan natin. Ito ang natuklasan ng maraming mga Muslim ko yung mahilig na manood ng mga patotoo sa YouTube, meron din mga lumalabas sa Facebook. At yung mga nakakilala kay Jesus ay nakakatuklas na bagaman
kulang. May puwang, may hindi mapuno. Tinatawagan tayo ng karesma sa tunay na pagsamba. Hindi lamang siya attendance, hindi lamang ritual, hindi lamang paglapit sa sakramento, hindi lamang pagluhod sa panahon ng altar call. Tunay pagsamba ay bunga ng sa pusong binago. Sabi ng babae, alam ko darating ang Mesyas, ang tinatawag na Kristo. Siya ang magpapahayag sa amin ng lahat ng bagay. Ako siya, sabi ni Jesus. Hindi niya sinabi ito sa mga tagapanguna ng relihiyon. Unang hinayag ni Jesus kung sino siya sa isang babaeng Samaritano na basa. Hindi kaaya-aya sa mata ng iba. Hinayag siya puwera. Sa kanya pakilala una ang ating Panginoon na siya na ang Kristo ang nagpapagligtas. Ginagawa tayo mga patotoo ng tubig na nagbabago sa atin. Iniwan ng babae ang kanyang banga para pumunta sa bayan, para magpatotoo. Pumunta siya sa balon upang makigib ng tubig. Ngunit natuklasan niya ang buhay ng tubig at iniwan niya ang kanyang banga. Pag natuklasan natin ang buhay ng tubig, hindi na natin kailangan ng mga sisidlan na walang laman. Nabago ang babae dahil sa enkwentro niya kay Jesus. Bumalik sa bayan. Sa mga taong dati niyang iniiwasan. Halika kayo, tingnan niyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng aking ginagawa. Hindi niya sinabing, halika kayo, makinig sa sermon. Hindi niya sinabing, halika kayo, tumalo sa programa. Sinabi niya, halika kayo, tignan ang tao. Ang ebanghelismo ay pagsasabi sa iba kung ano ang ginawa ni Jesus sa atin. Mga dating iniiwasan ng babae ang kanyang tinawanan. Pag tayo binago, binibigyan tayo ng lakas na loob. Nalaktawan ang mga hadlang na harapin ang mga dati nating iniiwasan. Mula sa enkwentro ng isa, nagkaroon ng revival at komunidad. Maraming Samaritano sa bayan yun ang nagtiwala kay Jesus dahil sa pagtotoo ng babae. Pumunta sila kay Jesus at nakiusap na tumigil muna siya doon at tumigil nga siya ng 2 araw. Marami pang sumampalataya sa kanya nang pakinggan nila. Naniwala kami noon. Naniniwala kami ngayon, hindi na dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin siya. Alam namin siya na
ang tagapagligtas ng sanlibutan. Mga kapatid, saan ba tayo nakuhaw? Sa marriage natin? Sa ministry? Kabuhayan? Personal devotion? Doon tayo natagpuin ni Jesus. Ano ang mga peking balon na pilit nating sinasalukan? Ano ang binabalik-balikan natin na hindi naman nakakapagbigay ng tunay na kasiyahan? Iniwan na ba natin ang ating mga sisindang walang laman? May pagbabago ba? O inspirasyon lamang? Natuwa tayo, na-excite, umalan, ngunit pagsamantala lamang. Bubunga ng tunay na pagkato, ang tunay na enkwentro. Nakaupo si Jesus sa balon ng buhay natin. Kilala niya tayo. Alam niya ang ating nakaraan. Alam niya ang ating mga binubunot sa buhay, mga laban natin, pakikibangan. Alam niya ang ating mga kauhawan na ating tinatago. At tinatawag niya tayo, halik kayo. Maaaring spiritually tuyo tayo. May pasang kabigatan, kasalanan, pagod na tayo sa pagkukunwari. Naglilingkod, ngunit hukag, langkad. Matagumpay, ngunit hindi nasisiyahan. Huwag kang manatili sa balon, pintin-pintin ang iyong banga. Yung sisidlang walang laman, iwanan mo. Kung uhaw ka sa totoong pagbabago, kung pagod kang umiinom sa basag na balon, kung hangad mo ang buhay ng tubig, na talagang galing kay Kristo, lumaki kayo sa altar. Hindi dahil ganap kayo, kundi dahil uhaw kayo. Lumapit kayo. Sabihin ninyo, Panginoon, sawa na ako sa substitutes. Sawa na ako sa pansamantalang kasiyahan. Punuin mo ako ng iyong buhay na tubig. Hindi lugar ng kahihiyan ang altar nito. Ito ay malun ng grasya. Payagan ninyong maging panahon ng pagbabago ang Kwaresma ito. Hayaan ninyong maging bukal ang inyong pagkatulog. Pahintulutan ninyong maging testimonyo ang iyong kahihiyan. Payagan ninyong dalhin kayo ng kauhawan ninyo kay Kristo. Halik kayo. Ang tubig na nagbabago na ay umaagos. Ang tubig na nagbibigay, na binibigay ni Jesus, ay hindi lamang gumiginhawa. Ito'y nagpapabago. Ito'y nagpapanumbalik. Ito'y umaapaw. At pag ito'y umaapaw, ang bayan ay maaaring mabago. Ang bansa ay maaaring mabago. Ang mundo ay maaaring mabago. Halik kayo. Lumapit kayo sa tubig. Come to the waters. Hinihintay kayo ng balon ni Kristo dito sa altar.
tutugtugin muli ang awit kapwa Jerusalem. Sino bang narinig ang tawag ng Panginoon na lumapit sa Kanya at ibsan ang iyong kauhawan. Kaya niya na lumapit at lumuhod sa harapan. Salamat Diyos dahil kilala niyo kami. Alam niyo ang tulad ng kauhawan. Nauhaw kami sa pag-ibig na kailangan makakapagpigay. Nauhaw kami sa pagalingan na kayo lamang ang makapagpigay. Kayo lamang Panginoon ang makapulos. Basag naming puso, basag naming diwa, basag naming kalooban. Patuloy niyong kausapin ang bawat isa sa amin, O Diyos. At naway makalapit kami at maranasan namin ang pagtugon sa aming kauhawan. Matagpuan namin, Panginoon, ang iyong anak sa tabi ng balon. Iwanan naman namin ang bit-bit namin mga sisidlan na walang laman. Upang sumalo sa tubig nagbibigay buhay. Naway sa pagpagitan ni Kristo at Kanyang pagbago sa amin. Matanggap namin ang tubig na bibigay ng buhay. Maranasan namin ang pagbukal nito sa ang puso at kalooban. Maranasan namin na ito ay isang bukal na umaagos mula sa ating puso at kalooban. Nagbubuo, nagpupuspos sa amin. Salamat, Panginoon, dahil kinukuha niyo ang aming mga kauhawan. At tinatanggalin niyo ang mga ito. Kami Panginoon, pususin kami. Kaya ang awit ng aming koro, punasan niyo ang aming maluha. At panahan kayo sa aming puso at mga buhay. Ito
O Diyos, panalangin sa matamis na pangalan ng iyong anak na Panginoon na si Kristo Jesus. Amen. Pag-ibig at pasalamat.